May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Oras na para ilahad ang lihim na dapat mabunyag. Kaya naman para sa ating main confession, ito na ang unang yugto ng ating main confession galing sa ating letter sender. Dear DJ Main, itago mo na lang ako sa pangalang Rocky ng Malabon. Isa akong graduating student sa kilalang school sa may Moraita, Manila na kulay green ang uniform. Madalas kong mapakinggan ang programa mo habang gumagawa ako ng assignments. Nakaka-relax kasi yung mga songs na pinapatugtog mo. Narito ang aking kwento, DJ Main. Tungkol ito sa ex-girlfriend kong si Pia. Hindi niya tunay na pangalan. Bakit ba ang hirap, ang hilig niyo talaga pinag-uusapan yung mga ex niyo, no? Parang gusto niyong balikan, oo. Noong kami pa, ay masasabi ko na ang relasyon namin ay parang nakaapak sa Cloud9. Wow, Cloud9, dito ba yan sa may Antipolo? Punong-puno ng kilig at saya. Ganun naman talaga sa umpisa. Ano ka ba? Lahat naman ng relasyon nagsisimula yan sa masaya, sa kilig, sa talaga namang, oo, diba? Parang ihi na lang talaga ang pahinga. Kaya dapat chine-cherish nyo yung moment na yan lalo kung bago pa lang kayo. Well, sige, ituloy na natin. Sige na, oo. Walang monthsary ang pinalagpas na walang chocolates at flowers. Hindi ko din naman i-deny na may nangyari na sa amin ni Pia. Mahal ko siya at mahal niya din ako. May nagawa akong major pagkakamali, DJ Main. Wait ha? Aba, may pa-wait ka pa? Hindi ako nag-cheat. Oh, wala naman ako sinabing nag-cheat ka. Bakit defensive itong ating letter sender? Minsan kasi habang nagpapahinga ako sa aking kwarto, ay nakapanood ako ng isang mainit na eksena sa isang adult website. Yung website na may kulay black and orange ang logo. Alam mo yun, DJ Main? Hindi ko alam yung mga ganyang website. Oo, kasi ang alam ko lang na na website is yung 92.3 FM Radio Manila. Hindi ko alam yung tinatanong mo sa aking website. Malamang, ikaw, alam mo yan, no? Lagi kang nakatambay dyan. Oo, sure ako dyan. Ito na nga, ang sabi ng ating letter sender. Yung eksena ay yung may ginagawang milagro yung couple sa loob ng bus habang may mga kasabay na pasahero. Wow! Na-curious ako doon at napaisip ako kung pwede ba naming gawin ni Pia. May pagka-adventurous kasi ako. Biyernes ng gabi, sumakay kami ng bus pa uwi. At eto na nga, DJ Main, diniscuss ko sa kanya ang gusto kong mangyari. Ayoko, Rocky. Baka mahuli tayo ng ibang pasahero. Tugon niya. Medyo sumimangot ako at nahalata ito ni Pia. Sige, ganito na lang. Kung pagbibigyan kita, yung simple lang ha. Binuksan niya ang zipper sa gilid ng kanyang palda at hinawakan niya ang kamay ko para ipasok sa loob. O tapos ano nangyari, Rocky? Oo. Siyempre mamaya niya daw itutuloy yan. Yan pa lang ang unang yugto ng ating main confession. Ganun talaga sa relasyon, no? Pag simula pa lang, pagbago pa lang, talagang yung thrill nandyan na talaga, no? I-all out mo na lahat. At yung kilig, yung saya, talagang mangingibabaw. Siyempre bago kayo Pero pag tumagal-tagal, lalabas ang tunay na kulay, di ba? Kaya kayo, kung kayo ay nasa relasyon ngayon at bago pa lang kayo, talking stage pa lang, lako, i-cherish mo na yan kasi the next day, hindi ka nakakausapin yan, lalo pag binigay mo na agad. Oo, may nakausap akong lalaki, na friend ng friend ko. So, common friend ng friend ko, parang ganun. Naintindihan mo na yun, basta naintindihan mo yun. Ayun nga, ang tinanong ko siya, bakit kayong mga lalaki, pa iba-iba kayo ng babae at paano nyo nalalaman kung
hindi karapat-dapat sa pagmamahal mo ang isang babae o hindi siya pang seryosohan na babae? Sagot niya sa akin, kami mga lalaki kasi, tumitesting kami ng babae kung sinong kakagat sa amin. At once na bumigay ka sa amin, wala na. Wala nang thrill yun. Kasi kami mga lalaki, nature namin yun na gusto namin may challenge, may thrill. So, nasa sa babae na yon kung bibigay siya agad. Kung bumigay siya, ganun talaga. Hanap na kami ng iba. Ganun yon. Kaya ikaw, wag kang bigay ng bigay agad. Wag pa bigay, ate, ha? Please lang. At kayo namang mga lalaki, wag naman kasi puro laro. Diba? Kung gusto nyo yung babae, dapat yun at yun na yun. Hindi yung paiba-iba. Ayan na naman si DJ May, nagagalit na naman. Bakit tayo napunta dyan? Ang usapan si Rocky lang, pati tuloy yung mga ibang lalaki na damay. Well, mamaya buwi natin ang kanyang confession, kaya tumuto ka lang dito sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. At para sa pangalawang yugto ng confession ni ating letter sender na si Rocky, ay ito na ang karugtong. Sabi niya, ituloy na natin ang kwento kung medyo mainit pero masakit ang ending. Aray ko. At ayun na nga, DJ Main. Ipinasok ko sa loob ng palda ni Pia ang kamay ko. Una, hinawakan ko muna ang makinis niyang singit. Hanggang pataas ng pataas, papunta sa kanyang hiyas. Wow naman. Doon ko nalaman na underwear lang ang suot niya sa loob. Saktong-sakto para easy ang access ng kamay ko. Talaga naman ang mga lalaki, gustong-gusto niyo yung mga ganyan no? Yung easy access, no? Yung hindi kayo nahihirapan. Dahan-dahan ay ibinuka ko ang kanyang mga hita. Inislide ko ang kanyang underwear. Hanggang sa naglaro ang gitnang daliri ko. Uy, napakagat labi si Pia. Aray ko, dahan-dahan naman. Sabi niya, nagdahan-dahan ako. Napapaungol ng mahina na si Pia. Ilang minuto pa ay unti-unti ko nang nararamdaman ang mainit na likido ni Pia. Napakapit siya ng mahigpit at kinagat ang balikat ko. Nakaraos din siya sa loob ng bus. Wow! Ang galing mo, Rocky, ha? Okay na sana ang experience, DJ Main. Kahit siya lang muna ang nakatapos ay masaya na din ako. Well, may mga ganyan lalaki, no? Yung kahit hindi sila matapos pero yung gusto nilang gawin magawa nila, ma-achieve nila. Parang iba yung feeling nila noon, no? Yung ego nyo, grabe, no? Nadagdagan na naman. Total, ako naman talaga ang nag-propose nito sa kanya hanggang sa may isang pasahero ang pagalit na nag-react. Ano ba yan? Bakit biglang naging amoy? Naman dito? Nagulat kami at inayos namin ang aming mga sarili. Biglang lumakad papunta sa amin yung mamang konduktor. Inamoy yung area namin at biglang napailing. Iho, iha, alam kong sa edad nyong yan ay nasa mapusok na stage kayo. Pero hindi kasi ito yung tamang lugar para gawin yan. Sabi ng konduktor. Para hindi na tayo magkapahiyaan bumaba na lang kayo dito sa bus. Dagdag pa niya. Bumaba kami nang nakatakip ang aming muka sa kahihiyan. Well, kahit naman sino Diba, hindi kayo nag-iisip Diba, hindi nyo iniisip kung anong magiging consequences ng ginagawa nyo at ikakapahamak nyo pa. Kaya naman, hinatid ko muna si Pia pauwi nang hindi namin pinag-uusapan ang nangyari. O ngayon, biglang ikaw ang nahiya, Rocky. Ikaw ang nag-insist, ikaw ang makulit. O diba, siya pa ang mapapahamak, diba, sana kung ikaw lang. Kayo talaga! Mga lalaki kating-kate, hindi mapakali. Kinabukasan ay nakatanggap ako ng message mula kay Pia. Maghiwalay na tayo. Yun lang, DJ Main, walang ibang message. Sinubukan kong mag-reply pero nakablock na ako. Sinubukan kong tawagan pero kinakancel na ang tawag ko. Hindi yung kinakancel, nakablock ka din kaya ganun. Ano ba? Naghiwalay kami ng dahil sa kalokohan ko. Gusto ko sanang suyuin at makipagbalikan kay Pia. Mahal ko talaga siya, DJ Main. Mahal mo pero hindi mo binigay yung respeto na deserve niya.
Isang stupid request ang naging mitsa ng paghihiwalay namin. Ayoko namang matapos lang ang aming relasyon ng ganun-ganun lang. Gusto kong mag-sorry sa kanya at nangangako na never na itong mauulit. Paano ko siya susuyuin? Payuhan mo naman ako please, DJ Main. From Rocky of Malabon City. Ayan, gagawa-gawa kayo ng problema tapos nandyan na yung problema. O, di ba? May balik sa inyo agad-agad o hindi ka mapakali ngayon. Ang trust pa naman pag nabutas, ay iba pala yun. Oo, I mean yung trust pag nasira, ganun din naman yun di ba? Mahirap nang ayusin. Well, mamaya ibibigay ko sa iyo ang aking perspective, Rocky. Oo, bahala ka na, malaki ka na. Nasa sayo na yan kung pakikinggan mo o hindi. At mamaya samahan niyo ako sa ating live stream sa ating YouTube channel 92.3 FM Radio Manila ng 11:30. Kaya naman para sa iyo, Rocky, dyan ka lang. Hintayin mo ang real talk sa iyo ni DJ Main. Oo, sa mga lalaking katulad mo na hindi mapakali, gusto lahat, kayo yung nasusunod. Basta gusto nyo, hindi lahat ng gusto nyo pwedeng ibigay. 'Di ba? Mapapahamak pa sa inyo yung mga babae. Kaya naman pakatutukan nyo ko, ha? Oo, mamaya alamin natin. Ano ba ang ma-advise ni DJ Main? Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Siyempre, yun nga, kasama mo. Oo, andito na ang bagong baby ng bayan. Pero promise, hindi kita bibitawan. Andito na rin ang bagong magiging bestie ng mga above na binitawan. Siyempre walang iba yan, DJ Main for the main event. At kanina nga nabasa na natin ang ating main confession. Ang ating letter sender ay isang lalaki na nagngangalang Rocky. At si Rocky ay may girlfriend. At dahil sa curiosity ng kanyang napanood na kung ano-ano mang adult website ang pinuntahan mo, Rocky, gusto niyang gawin sa totoong buhay at gusto niyang ma-experience. At ginawa niya nga ito kasama ang kanyang girlfriend sa loob mismo ng bus. At may nakaamoy! Grabe naman ang pang-amoy nung nakaamoy na yon. Pero may mga ganun tao talaga, sensitive ang kanilang ilong. Kaya nasa-smell nila agad yung mga bagay-bagay na nasa kanilang surroundings. At ang masakit niyan, hindi lang isa, kundi pati ang konduktor ng bus. Diba, pinagsabihan pa sila. Ibig sabihin, alam mismo ng konduktor yung mga nangyari. At sila ay pinababa. Diba, kahihiyan yun? Uso ngayon yung hindi na uso ngayon yung naka-mask tayo, unlike noong pandemic days, di ba, maitatago mo pa kahit papaano ang mukha mo. Dito, alam na estudyante sila at tumatak mismo ang kanilang mga itsura. At yun nga lang, sad si Rocky kasi nga kinabukasan nag-message itong si Pia na maghiwalay na tayo. Ganon, di ba? Wala nang patumpik-tumpik pa. Hiwalay talaga agad. Ano ba daw ang dapat niyang gawin? Mahal niya daw si Pia. Ewan ko sa inyo, mahal mo, pero bakit ganon ang ginawa mo, di ba? Kung mahal mong isang tao, dapat may respeto ka. Hindi mo gagawin yung ganung bagay. Kaya, Rocky, ang una mong gawin ngayon is tanggapin mo muna na nagkamali ka. Oo, tanggapin mo muna yan. Baka sinasabi mo lang na, oo, alam kong mali ako, pero hindi mo tinatanggap sa sarili mo, di ba? Kasi hindi lahat ng adventures or idea ay tama gawin, lalo na kung hindi komportable ang partner mo. Kasi ang relasyon ay hindi yan tungkol sa kilig at saya lang. Diba, dapat mas nangingibabaw dyan ang respeto at pag-unawa, lalo kapag ang partner mo ay nagsabi na sa'yo ng no. Diba, yung no na yun, yung isang no na yun, respetuhin mo na agad. I think, para wala nang away-away, o sige, pagbibigyan kita, pero pag kung ano man yung mangyayari dito, ikaw din ang magdudusa. Siguro yun yung naging thoughts nitong si Pia nung moment na yun. Kaya dapat talaga may self-awareness tayo sa mga bagay na ginagawa natin o gagawin natin. Oo, wag mo nang i-justify o sabihin dahil
Curious lang ako. Ang mahalaga ay ipakita mo na alam mong mali at natuto ka dito sa pagkakamali mong ito, Rocky. 'Di ba? Pangalawa, kung gusto mong suyuin si Pia, magsimula ka sa isang malinaw at taus-pusong paghingi ng sorry. Hindi basta yung sorry lang, oo. Kundi iparamdam mo na naiintindihan mo kung bakit siya nagalit, bakit siya nasaktan at nahihiya siya. Diba? Sabihin mo na natuto ka na sa nangyari at kaya mong baguhin ang approach mo sa pagmamahal. Kasi minsan kala natin pagmamahal na yun, hindi na yung pagmamahal. Kaya dapat alam mo din kung ano ang love language ng iyong kapartner at ano yung kaya at hindi niya kaya. Dapat alam mo at kinikilala mo yon. Hindi puro sarili lang natin ang ating iniisip. Pangatlo, wag mong madaliin kung ayaw pa niyang makipag-usap sa'yo. Respetuhin mo muna ang space niya. Ang mahalaga alam niya na sincere ka. At kung talagang para kayo sa isa't isa, darating ang araw na bibigyan ka pa rin niya ng chance, 'di ba? Kumbaga ginawa mo 'yan, pagdusahan mo, 'di ba? Pakita mo sa kanya na ikaw ay taus-pusong nagsisisi sa iyong kamalian. Talaga ang hirap magkamali kasi once na nagkamali tayo, hindi na natin 'to mauuli. Kaya hindi na natin mauulit o maibabalik yung trust na binigay sa atin ng taong taong mahal natin. At sabi ko nga, ang trust ay hindi agad yan nababalik ng isang araw lang. Pinagtatrabahuhan yan. Kaya bago tayo gumawa ng pagkakamali o maka-offend o makakawala ng respeto para sa tao, pag-isipan muna natin mabuti. Dahil ang tiwala mahirap, buuin yan. Trust is earned, not given. Tandaan nyo yan. Kaya gumawa ng simple pero sincere na effort, Rocky. Ipakita mo sa gawa, hindi lang puro sa salita. At kung sakaling bigyan ka ng chance ni Pia, this time, ipakita mo na sa kanya na sa susunod mong aksyon, nagbago ka na. Diba? Naging lesson learned mo na ito. At huwag mo munang ulitin ang mga bagay na ikakasira pa ng tiwala niya. Dahil ang relasyon ay hindi lang tungkol sa excitement o thrill. Sabi ko nga dapat mas nangingibabaw ang respeto. Nandyan din ang communication at pag-alam kung saan ang tama at safe na lugar para sa intimacy. Hindi lahat ng lugar pwede nating subukan o pwedeng dyan tayo magbigay ng aliw o lumaban kung anumang laban ang ating ipaglalaban. Diba? May mga tamang lugar tapos public pa ito. Paano kung na-video kayo? Uso pa naman yan ngayon. Tapos may mga tao na hindi mo naman mapagsasabihan. Dahil nga sa social media ay kumikita na. Paano kung ikaw ay na-video at pinost, 'di ba? Wala na silang pakialam. Wala na silang pakialam sa inyong dalawa o sa iyo, Rocky. Ang kanilang iisipin na lang magva-viral tong video na to. Kikita ako dito. 'Di ba? Kaya dapat maging rin tayo, aware din tayo sa paligid natin. At I'm sure naman, alam mo naman na mali Masyado mo lang talagang kinukulit itong si Pia at talagang gustong-gusto mong ma-experience. Yun nga lang, ito nga nagkamali na. Buti na lang walang video. Buti na lang kinausap kayo ng maayos, 'di ba? Kaya dapat nilulugar yan sa tamang lugar. At itigil mo na pag hindi komportable ang partner ninyo sa mga bagay na gusto nyo pero sa kanya hindi niya gusto. Diba, wag nyo nang ipilit kasi doon nasusukat ang maturity ng isang lalaki o ng isang tao. At ang lesson dito sa confession ni Rocky ay respeto bago ang lahat. Kasi kahit mahal ka ng partner mo, may mga bagay na hindi talaga siya komportable. Dapat talagang unahin ang respeto kesa sa sariling curiosity or thrill. Yung mga nakikita natin o napapanood natin, hindi lahat dapat yan gagayahin. 'Di ba? Yung mga online na yan o yung movies ay hindi laging applicable sa totoong buhay. Kasi minsan masisira pa ang tiwala at relasyon kapag pinilit mo at hindi lang yun, pati ikaw mapapahamak ka pa. 'Di ba? Gusto mo bang machismis? Gusto mo bang mag-viral? O gusto mo bang mapunta sa sa presinto? Syempre hindi, 'di ba? Pipiliin mo kung saan ka masaya, kung saan nandun yung peace mo. Kaya hindi lahat ng napapanood natin dapat nating ginagaya.
At communication is always the key. Kung may gusto ka, sabihin mo ng maayos at pakinggan ang sagot ng partner mo. Hindi porket pumayag siya ng konti, ibig sabihin ay buo na ang loob niya, doon palang mag-doubt ka ni. Kasi kung siya gustong-gusto niya, napakadaling sabihin ng salitang, o sige, oo, go ako. 'Di ba? Try natin. Pero doon pa lang sa, teka lang konti lang sige pagbibigyan kita pero, 'di ba yun pa lang ibig sabihin hindi bukal sa loob niya. 'Di ba ginagawa niya lang yun dahil mahal ka niya, ginagawa niya lang yun para sa yung kaligayahan at para iwas away, alam mo yun, iwas katoksikan. 'Di ba? Pag ganun yung tono ng inyong partner, ibig sabihin, hindi siya 100% na go sa mga gusto ninyo. Kaya dun pa lang, alam mo na dapat na, ay, wag na. Hindi siya komportable. Rerespetuhin ko na lang yun. And one wrong move can break trust. Minsan isang pagkakamali lang. Lalo na kung nakasama ng loob ng partner mo, sapat na para mawala ang matagal na pinaghirapan ninyong relasyon. Isipin mo sa dami-dami ng umaaligid sa kanyang lalaki, ikaw ang binigyan niya ng chance. So dapat yung part na yun pinahalagahan mo na. Diba? Dapat yun tinresure mo na, nire-respeto mo na, ipakita mo na yung totoong pagmamahal mo sa kanya dahil maswerte ka sa dinami-dami ikaw ang binigyan niya ng chance. Tapos ngayon sisirain mo ng ganun-ganun lang? Tapos kayo mga lalaki isipin nyo, ang babaw naman nun, yun lang naman, hindi ako mapatawad. Hindi kasi ganun yun. Diba magkakaiba tayo ng personality, magkakaiba tayo ng no's and yes. So doon pa lang makikita na kung paano ka rumispeto ng boundaries ng partner mo. Intimacy should be private and consensual. Ginagawa yan sa tamang lugar ng kayong dalawa lang. Walang manggagaya sa inyo. Wala kayong maieskandalo. Even kayo, hindi kayo maieskandalo. Kasi mas maganda ang closeness kapag pareho kayong komportable at nasa tamang lugar. Kapag minadali o pinilit, masisira talaga ang samahan. Tulad niyan, Rocky. Umabot ka na sa point na ito. And maturity in love matters. Yes, 100%. Hindi lahat tungkol sa kilig at saya. Hindi lahat tungkol lagi para sa'yo. At kung ano lang gusto mo dapat gawin. Kailangan ding marunong pumili ng tama. At i-handle ang relasyon ng may maturity at respeto. Dahil ang pagmamahal ay hindi yan nasusukat sa thrill o adventure, kundi sa kung paano ninyo pinapahalagahan at nirerespeto ang isa't isa. Ayan para sa iyo, Rocky, sa ngayon wala kang magagawa. Bigyan mo siya ng space. Bigyan mo siya ng space to process yung mga nangyari. Ganun talaga Kung hindi ka niya mapatawad, yun yung consequences ng ginawa mo. At kung sakaling ikaw ay pinatawad niya, this time, ipakita mo na matured enough ka na magpakalalaki ka na, at ipakita mo sa kanya yung tunay na way ng pagmamahal. Masarap naman talaga yung thrill. Part yan ng buhay. Pero i-make sure nyo naman yung thrill na gagawin ninyo, hindi kayo mahuhuli. Diba? Yung, ewan ko ba yung generation ngayon, kakaiba talaga. At yung mga napapanood ninyo, hindi yan applicable. Hindi porket napanood nyo, hindi sila doon nahuli Mas nag-enjoy nga sila. Ibig sabihin kami din, pag ginawa namin yung ganun din kami. Hindi ganun yon. Diba? At nasa batas na yan na yung mga ganyang ginagawa hindi talaga maaari at hindi ayon sa public places, lalo na may mga bata paano kung may makakita sa inyo? Gagayahin ang gagayahin nila. Siyempre ang mga bata, kung ano lang yung napapanood nila, yun ang ginagaya nila. Like you, Rocky, kung ano yung napanood mo, yun lang din ang ginaya mo. At ikaw ay estudyante at si Pia ay estudyante pa lang, bakit hindi kayo mag-focus sa pag-aaral nyo? Bakit inuunan nyo ang init? Iba na talaga ang kabataan ngayon. Oo. I mean, kahit hindi kabataan, pati mga ibang lalaki. Basta talagang kating-kate talaga. Ipupush at ipupush nila yan. Wala nang hiya-hiya. Hindi ganun yon. Uy, magpakalalaki kayo. Mas nagiging gwapo ang isang lalaki kapag matured siyang mag-isip. Pag marunong siyang rumispeto. Masarap, ang lalaki kapag siya ay wild sa tamang lugar.
na hindi ikakapahamak ng babae o kahit ikaw. Di ba yung kayo lang dalawa, intimate yun, ang sarap nun. Yung walang nanonood sa inyo, walang makakakita kahit anong gawin nyo, di ba? Kahit anong lugar pa ang puntahan ninyo, kada sulok-sulok, gusto nyo doon sa may kusina pa, sa may bathroom o kahit sa sala, kayong dalawa lang. Di ba? Walang makakaistorbo sa inyo, mas masarap yung ganun. Kaya kayo mga lalaki, be matured ha. Oo, yung iba 41 na pero ewan ko, babaero pa rin at lahat tinitikman kahit saan. Oo, ikaw yon. Ay, bigla siyang napakamot sa noo. Noo, hindi, sa ulo. Pwede na rin sa noo kung wala ng buhok ang ulo. Ay! Oo, baka ibang ulo yan, DJ Main. Hindi, ulo. Ulo sa ulo. Ulo sa ulo. Ano yun? Basta yun na yun, alam nyo na yun. Kaya Rocky, maging lesson learned na ito sa'yo. So, bigyan mo siya ng space, ng time to heal kasi hindi ganon kadali iyon. Maraming salamat Rocky sa pag-confess mo kay DJ Main at sa mga nakikinig. Naway maging leksyon ito sa inyo. Kayo man ay babae, ikaw man ay lalaki o LGBT plus ka man, maging leksyon ito sa inyo. Ayan, kaya kung gusto mo rin mag-confess, pwede. Huwag kang mag-alala, hindi kita i-judge, i-real talk lang kita, oo. Ipadala nyo lang yan sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. O hindi naman kaya sa ating Viber, 0954-406-1967. Magandang gabi ulit sa mga nakikinig sa atin mapa Metro at Mega Manila, 102.3 Baguio at 97.5 Jensen at sa mga ka-vibes at baby ko na taga Luzon, Visayas at Mindanao na nakikinig through our FM Radio Philippines app. At nandito rin ang mga ka-vibes natin sila Erwin Cuenco, Adrian Sabroso, Gloria Constantino Mesiano, Mary Delay, William Mortel. Ayan, at sa mga hindi pa nakakapag-follow sa aming mga social media platforms, YouTube, Instagram at TikTok at lahat na. Oo, Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. At gusto ko rin pasalamatan, Dental Clinic, Horticulture by Caldana, Vanity Lounge Aesthetics, Imprint Customs, Spink Philippines, Zebra Helmets Philippines, at R1 Moto. At pwede nyo akong i-follow sa aking mga social media accounts, Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok, pare-parehas na main nyo. Another main confession na naman ang ating binulat-lat ngayong gabing ito. Mainit-init pero may lesson na hatid. At sana naging aral din ito sa inyo, itong confession ni Rocky, na pumili sa tamang lugar, magmahal ng may respeto, at hindi lahat ng napapanood ay dapat gayahin. Samahan niyo ulit ako bukas for another main confession. Samahan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 9:30 p.m. to 12 midnight. Kaya ikaw, baby ko, mag-iingat ka pa uwi. Huwag kang magpapagutom, huwag nang lumiko. Oo, diretso uwi. Kapag boundary na, uwi na, itabi mo ang pera. Huwag gastador. Oo, may pinaglalaanan dapat yan ng tama. At kayo'y mag-iingat na sa biyahe man kayo o nasaan man kayo, mga security guards, mga vendors natin, wet markets, mga bus terminals, mga kapulisan natin, mga favorite kong tanod, at mga driver. Ayan, may kiss pa nga. Oo, kayo'y mag-iingat. At magkarinigan tayo ulit bukas. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Kasama ang baby mo sa radyo, ang nag-isang DJ Main for the main event, na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat mo. Dahil meron ang magsasabi sa'yo na, good night, baby. I love you. Sa isang relasyon, hindi lagi perpekto. May mga pagkakamali tayong nagagawa. Minsan dahil sa curiosity. Minsan dahil sa pagiging padalos-dalos. At kapag nasaktan na ang taong mahal, doon mo lang marirealize na ang hirap palang sabihin ng simpleng salitang, I'm sorry. Pero kung totoo ang pagsisisi at pagmamahal, worth it pa rin subukan. So here's Hard to Say I'm Sorry by Chicago.